Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, magandang araw sa lahat po nating mga kababayan. At muli, nandito na naman tayo para magbigay po ng magandang balita po sa lahat nating mga kababayan. At ito pong ibabalita ko sa inyo mga kababayan. First time nangyari to. Hindi ito nasabi ni Rapi Tulfo nung panahon ng mga nakaraang administrasyon. Kay Pangulong BBM lang ito. Nagsalita si Rapi Tulfo. Napaka-good news na umano ang ginawa ng ating mahal na Pangulo sa bansa natin sa dinaluhan niya sa Trilateral Summit sa Washington. So ito ang alamin natin mamaya mga kababayan. So bago yan mga kababayan, meron lang po akong ibibigay na balita sa inyo. Ito kasi mga kababayan, talagang hindi pa rin nag-move on itong mga DD shit na to sa pulburon na sinasabi nito kay Pangulong BBM. Di ba nga, naglabas siya si Maharlika ng peking dokumento na nasa drugless ang atin mahal na Pangulo. So, pinaniniwalaan nila yon. Alam niyo po mga kababayan, makikita naman natin na ang papel na yon ay talagang edited. So, ano ba mindset natin na lang no, sa lahat nating mga kababayan? Dapat tayo mismo ang maghusga, tingnan natin na maigi. Wag lang mo tayo maniniwala sa salita. Ang salita, kayang sumira yan na maraming tao. Tandaan po natin mga kababayan. Kaya ang walang patunay na sinasabi, wag mo tayo maniniwala kaagad mga kababayan. Mag-isip din po tayo, mag-research. Yan ang magandang gawin natin. Napakalayo ang nilabas ni Maharlika. Ngayon mga kababayan, ang issue kasi sa vlogger na to mga kababayan, sinasabi na nagkasakit daw ang ating mahal na Pangulo. Symptoms daw yan ng paggamit ng pinagbabawal na gamot o pulburon na sinasabi ng mga vlogger ni DD7. Sinasabi nilang pulburon na ginagamit daw udi umano ni Pangulong BBM. Pero mga kababayan, iyan lang naman ay gawa-gawa. Wala namang nilalabas na ebidensya. At ito pa po mga kababayan, sabi dito, flu like a symptom sign of drug abuse. Ibig sabihin mga kababayan, pag tayo nagkasintomas ng lagnat, edi nagdroga tayo. Bakit mga kababayan? Kayo, di ba kayo nakakaramdam ng sintomas ng flu? Dahil sigurado mga kababayan, pag masamang panahon, pag tayo ay naambunan, lalo na kung malamig, tapos galing tayo sa malamig, lalabas tayo, talagang magkakaroon ka ng sintomas. Lagnat, malayong sinasabi ng mga TD shit na to, na ang sintomas na to sa paggamit ng pulburon. Po mga kababayan, ay isa talagang propaganda ng mga kabila para patalsikin ang ating mahal na Pangulo. Bakit noon hindi niya inuli? Diba sinabi niya dati, walang puro pamilya, walang anak-anak, o walang kaibigan. Pag nagkamali, gumagamit ng droga, hulihin, patayin. O ba't niya ginawa dati? Tapos nung kampanya, puro naman paninira ang binabato niya kay Pangulong BBM. Hindi naman sumuporta kay Pangulong BBM eh. Pero, ang anak niya, sinuportahan ng pamilya Marcos. Sinuportahan ng mga loyalista. Diba? Marami namang DD shit na hindi talaga sumuporta kay Pangulong BBM eh. Totoo yan mga kababayan. So ito po mga kababayan, makikita natin dito, Okta Research, 31% of Filipinos support President Marcos. Pro Marcos, 43%. Ang pro Duterte, 14% lang. Paano masasabi ng mga Duterte supporters na kundi dahil sa mga Duterte ay hindi sila mananalo? Ayan na po mga kababayan, no? Lumalabas, oh. Maraming pro Marcos. Oh, ngawa na naman sila ng ngawa. Hindi daw totoo yan. Hindi kayo mag-survey para maging totoo. Ito po mga kababayan, tulad niyan ngayon, parang ano no? Yung mga DDS ngayon, parang ugaling dilawan. Napapansin nyo ba mga kababayan? Ugaling dilawan, di ba dati? Ganyan yung ugali ng dilawan. Bato ng bato na paninira sa ating mahal na Pangulo. Ayan, batikos.
Ngayon, ganyan sila. Parang sobra pa nga eh. Sinabihan pa atin mahal na Pangulo na adik. Gumagamit ng pulburon. Wala namang nilalabas na ebidensya. Kung yan talaga ay totoo, ba't nila gamitin sa ilabas nila? Pakita nila sa taong bayan nga totoo ang sinasabi nila, hindi na puro haka-haka. So yun po mga kababayan, isa lang po masasabi ko sa inyo, ang pagkakaroon ng flu na yan, nagkasakit ang ating mahal na Pangulo galing sa ibang bansa. Siyempre, malamig sa ibang bansa. Pagdating dito sa Pilipinas, mainit. So ikaw kababayan, kakayanin ba ng katawan mo yan? So ito kasi mga kababayan, yung sinasabi ng mga didisit na to, na sobrahan sa kamit sa pulburon daw ang ating mahal na Pangulo, wala namang nilalabas na video na gumagamit talaga ang ating mahal na Pangulo. Naniniwala lang sila sa sinasabi ni Vic Rodriguez, Atty. Glinchong, si Trixie, Duterte. Yan. Ayun yung mga yan yung naninira sa ating mahal na Pangulo. Yan, dyan sila naniniwala. Pero mga kababayan, ni isang ebidensya na nagpapatunay na sinasabi nilang gumagamit ng pulburon, wala ho silang nilabas na video. Meron na naman nilabas si Maharlika na gumagamit na naman daw si First Lady. Pinakita pa yung mukha mga kababayan, ginanon pa yung cellphone. Alam mo bang ginawa sa cellphone? Nilapit na ganon, hindi makita masyado. Content na lang talaga to mga kababayan. Yun nga lang kasi, medyo masangsang na kasing lumalabas sa bunga din ni Maharlika at sa mga DDZ vlogger. So yun po mga kababayan, eto pa. Eto ang pinaka-good news. Rapid Tulfo, napahanga na naman sa ating mahal na Pangulo dahil sa pagdalo nito sa Trilateral Summit sa Washington. Eto mga kababayan, ang sinabi umano ni Senadora Rapi Tulfo, magandang balita ang pagsalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga Pilipino mula sa dinaluhan niyang trilateral meeting sa kabilang ang Estados Unidos at Japan na ginanap sa Washington. Ang DCUS April 11, dito ay nakapulong niya sina United States President Joe Biden at ang Japan Prime Minister. Ayan po. Sa good news, ipinarating ni Pangulong BBM ang umiigting ng alyansa sa Pilipinas, US at Japan sa aspeto at seguridad at pagpapalago ng ekonomiya na siyang hinahangaan naman ni Senador Rapi Tulfo. And mga kababayan, magaling talaga ang ating mahal na Pangulo magpalago ng ekonomiya mga kababayan. Kasi nung pumasok yun sa bagsak ang ekonomiya ng bansa. Biruin nyo mga kababayan, gaano ba kahalaga ang ekonomiya ng bansa? Ito po mga kababayan, trabaho, pagtaas ng mga turismo dito sa bansa, pagpasok ng mga mayayaman negosyante dito sa bansa natin, napakalaking tulong yan para sa atin mga kababayan. Dahil sa ekonomiya na yan, maraming Pilipino ang nagkaroon ng trabaho. Maraming turista ang pupunta dito sa bansa natin. At ngayon mga kababayan, nakikita natin, konti na lang din ang kriminalidad na nangyayari dito, hindi katulad mga nakaraang administrasyon, talagang maraming nangyayaring patayan. Siyempre mga kababayan, noon kasi wala po masyadong trabaho ang mga tambay. Ngayon, marami ng trabaho. Marami kang po papasukan kapag ikaw ay masipag. Napakaraming trabaho, katulad na lang mga kababayan, yung angkas, lalamove, basta may motor ka, napakalaking tulong para makapaghanap buhay ka na. So, ayan. 'Di ba mga kababayan, isa sa dumagdag sa ekonomiya ng bansa, itong pinayagan ng ating mahal na Pangulo. Ang angkas at rider, mga lalamove na yan, kasi isa ito sa nakikita ng ating mahal na Pangulo na makakatulong sa ating mga Pilipino na naghihirap at naghahanap ng trabaho at para madagdagan ang kanilang income. Katulad ng mga kababayan, kung ikaw may trabaho sa umaga, pag gusto mo mag-income paggabi, pwede ka magbiyahe. Diba? So po mga kababayan, ano ang masasabi nyo at makukomento nyo dito? Siyempre ako mga kababayan, gusto ko lang talaga may ipakita sa inyo talagang ginagawa ng ating mahal na Pangulo dito sa bansa. Sa akin, nakikita ko, ginagawa niya ang trabaho niya para matulungan tayong mga Pilipino at mapaunlad ang bansa. Pero subalit itong iba sa kabila ay tudo paninira naman sa ating mahal na Pangulo. Pero hayaan na natin sila, basta focus, support
natin ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo para sa bansa natin. Maraming salamat at magandang araw po.